A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Rabbi sidni ilma wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako'y nagpapakupkup kay Allah mula kay Satanas na isinumpa. Sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Ikinalulugod ko na ikaw Allah ang aking Panginoon at Islam ang aking relihiyon na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang aming propeta. O Allah, palawakin mo ang aking kaalaman. So, before ko sabihin ang aking modo na ako'y humingi sa inyo na libo-libong kapatawaran na hindi ibig sabihin na ako'y nagsasalita na ako'y isang maalam na. Nagpapayo ako una sa aking sarili at sino mang nakikinig at humingi rin ako na libo-libong kapatawaran sa nakakataas sa akin at lalo-lalo na ang mga ulama at alima. Ang aking modo topic ay ang pagtitipon para sa pag-aalala kay Allah. Pagtitipon para sa pag-aalala sa Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafsa an mu'mini kurbatan min kurbatin dunya nafsahu Allahu an kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. ومن يشرع على مؤشرين يشرع الله عليه في الدنيا والآخرة ومن تسر المسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إنا نزلت عليهم سكينة وغسيتهم الرحمة وذكرهم الله في من indahu wa man abad bihi amaluhu lam yusri bihi nafsa. Rawahul Muslim. Mula kay Abu Hurairah, kalugdan siya ni Allah na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sino ang tumulong sa maibsan, masolusyonan ang siliranin na pinapasan ng isang mananampalataya dito sa mundo. Iibsan ni Allah sa kanya ang matinding suliranin sa kanyang haharapin sa araw ng paghuhukom. Ang sinumang pag-aanin o bigyan ng kaginhawahan ang isang gipit o naghihirap na paluluwagin siya sa kanya ni Allah ang mga kagipitan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang sinumang magtatakpan o ikukubli ang kapintasan, pagkukulang, kasalanan o kahihiyan ng kapatid na Muslim, itatago para sa kanya ni Allah ang kanyang pagkukulang, kapintasan o kahihiyan sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Si Allah ay tinutulungan ang kanyang alipin habang ang alipin ay matulungin sa kanyang kapatid. Ang sinumang tumahak sa landas upang maghanap ng kaalaman sa Islam at pagagaanin ni Allah para sa kanya ang landas patungo sa paraiso. At wala nang pagtitipon na mga tao na sila'y nagtitipon-tipon sa isa sa mga tahanan ni Allah, masjid, at binabasa ang aklat ni Allah at pinag-aaralan ito ng bawat isa sa kanila, maliban lamang na magkarating sa kanila ang kapanatagan at mababalot sila ng awa at habag ni Allah. Ang mga anghel ay papaligiran sila. Ang sinumang magiging banyag bungal ng kanyang mga gawa ay hindi na maitutulak pasulong ng kanyang angkan.
Naiulat ni Muslim sa ganitong pagkasabi. Ang hadis ay kabilang sa mga hadis na nagsasalaysay ukol sa kagandahan at kagigitan ng paggawa ng kabutihan at pagmamalasakit sa ibang tao. At gayon din ang ito ay nagsasalaysay hinggil sa kahigitan, pagsasaliksik ng kaalaman at ang pag-aaral ng Quran. Ang hadis ay nag-ihimok na alisin sa kapwa Muslim ang kanyang kagipitan at tulungan siya sa kanyang suliranin o problema, magiman sa pananalaping pangangailangan o di kaya'y karamdaman at iba pa. Ang gantimpala ay base sa klase ng gawain, at ito ay matutunghayan sa hadis na kung saan sino man ang tulungan at alisin sa kapatid ang kanyang lubay at kagipitan ay gagantimpalaan din siya ni Allah ng mga mainam na gantimpala, na kung saan siya ay tutulungan ni Allah at aalisin sa kanya ang mga kagipitan sa kalungkutan na maaring kanyang madatnan ang kabilang buhay. At ito ay napapakita ng pagiging ganap na makatarungan ni Allah. Ang paniniwala o pagpapatutuo sa kabilang buhay at sa araw ng paghuhukom at pagtutuo ng pagkakaroon ng kaparusahan, kagipitan at pagdadalamhati sa araw ng paghuhukom. Ngunit ito ay gagaanin ni Allah sa kanyang mga alipin sa pananampalataya. Paghihimok na pag-aanin o di kaya gumawa ng kaginhawahan sa kapwa Muslim sa kanyang paghihirap at bilang gantimpala sa kanya ni Allah, ay kanya rin pagagaanin para sa kanya ang mga kagipitan dito sa mundo at sa kabilang buhay, kagaya na nabanggit sa hadis. Ang sinumang pagaanin o bigyan ng kaginhawaan ang isang gipit o naghihirap, ay paluluwagin sa kanya ni Allah ang mga kagipitan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang hadis ay naghihimok na pagtakpan at ikubli ang kapintasan o di kaya kasalanan ng kapwa Muslim kung ang pagkubli sa kasalanan ay hindi na magdudulot ng kasamaan. Dahil kung patakip sa kasalanan ng tao ay magdudulot sa kasamaan, ay kailangan na ipaalam sa kinaukulan o sa isang scholar na imam. Ang hadis ay naghihikayat na maging matulungin sa mga Muslim sa kapwa Muslim, at si Allah ay patuloy na tumutulong sa kanyang alipin kapag siya ay tumutulong sa tulad ng niyang Muslim. Katulad ng nabanggit sa hadis, si Allah ay tinutulungan ang kanyang alipin habang ang alipin ay matulungin sa kanyang kapatid. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, Suratul Ma'idah, Al-Ayah 2. يا أيها الذين آمنوا لا تخلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا قليد ولا آمين البيت الحرام يتقون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن مسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sinabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Ma'idah sa ayah 2, O kayo naniniwala sa Allah sa kanyang sugo at sumunod sa kanyang batas, huwag na kayong lumampas sa hangganan ng batas ng Allah at sa mga palatandaan nito, at huwag na ninyong ipaghintulot ang patain ng mga sagradong buwan na ito ay buwan ng Julqa'dah, Julhajjah, Muharram at Rajab, na ito ay noong umpisa ng Islam sa kapanahunan ng huling sugo. Huwag na ninyong pakikialaman ang mga hayop na nagagamitin sa pagsasakripisyo ng Hajj. Ganon din ang mga hayop na sinabitan, kwintas sa liig na gawa na lana o wool,
at iba pang bilang tanda ng hayop na yaon ay isasakripisyo at ang taong nagmamayari nito ay nagnanais magsasagawa ng Hajj. Huwag din ninyong pahintulutan ng inyong mga sarili makipaglaban sa mga nagnanais magtungo sa Al-Masjid Al-Haram sa Makkah. Ang mga kanilang hangarin ay kabutihan mula sa kagandahan loob ng Allah na makabubuti sa kanilang buhay at kalugod-lugod sa kanila na Rab ng tagapaglikha. At kapag natapos na ninyo ang inyong ihram sa makatuwid, ipinaghihintulot ng nasa inyo ang pangangaso at huwag na kayong magpapadala sa inyong galit sa mga taong minsan ay pinipigilan nila kayo ng magtungo sa Al-Masjid Al-Haram sa Makkah na katulad ng nangyari noon sa tao ng Hudaybiyah dahil baka kayo ay hindi na maging makatarungan sa kanila. Magtulungan kayo o kayong mga mananampalataya sa isa't isa sa pagsasagawa ng kabutihan at pagkatakot sa Allah at huwag na kayong magtulungan sa anumang bagay na kasalanan at paglabag sa batas ng Allah. At ingatan ninyo lumabag sa kagustuhan ng Allah dahil wala ng pag-alinlangan mazidhi ang kanyang pagpaparusa. Ang kahigitan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at ang paglalakbay para sa pagsasaliksik ng kaalaman at ito ay kabilang sa dahilan upang patnubayan ni Allah ang taong nagsasaliksik sa kaalaman at ipagkaloob sa kanya ng ang kanyang paraiso. Kagaya na nabanggit sa hadis, ang sinumang tumahak sa landas upang maghanap ng kaalaman sa Islam ay pagagaanin ni Allah para sa kanyang landas ng patungo sa paraiso. Ang hadis ay nagtuturo na nagpapahayag dapat na dalisain ang layunin sa pagsasaliksik ng kaalaman. Katulad ng nabanggit sa hadis upang maghahanap ng kaalaman na ito ay nangangahulugan na siya ay nagsasaliksik upang makamit ang kaalaman at hindi na ito pakitang tao o para sa makamundong layunin. Dahil kung ang layunin niya ay pakitang tao at para sa makamundong bagay, katotohanan siya ay nasasaktan at kasalanan. Ang hadis ay naghihimok na pagtitipon-tipon sa mga masjid para sa pagbabasa at pag-aaral ng Quran at ito ay kabilang sa dakilang gawain at makakamit sa pamagitan ng ito ay ang apat na bagay. Isa, ang kapanatagan. Dalawa, ang habag, ang awa ni Allah. Tatlo, papaligiran sila ng mga anghel at sila ay nananalangin kay Allah para sa kanila. Pang-apat, sila ay babanggitin ni Allah at ipagmamalaki sa mga anghel na nasa langit. Ang angkan o pamilya ng tao ay hindi na makakapagbigay ng kanyang kapakinabangan kapag siya ay nalihis sa landas ni Allah. Sinabi na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang maging banayad, bumagal sa kanyang mga gawa ay hindi na maitutulak sa pasulong ng pabilisan ng kanyang angkan. Katotohanan hindi nasukatan sa pagiging mainam na marangal kay Allah ang angkan, pamilya o katayuan sa buhay. Bagkus ang sukatan ng pagiging malapit sa mainam kay Allah ay ang pagkakaroon ng dalisay na pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. So hanggang dito na lang ang aking masasabi at may nasabi man ako na hindi tugma sa Islam, ako'y patawarin ninyo dahil tao lang ako nagkakamali. وقولوا قولي هذا وأستغفر الله بي ولكم رضيت بي ولكم اللهم أعفني في بدني اللهم أعفني في سمعي اللهم أعفني في بصري لا إله إلا أنت. O Allah, pagkalooban ng kalusugan ng aking katawan. O Allah, pangalagaan ang aking pandinig. O Allah, pangalagaan ang aking paningin. Wala nang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa iyo. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.